And hello guys, good morning. So welcome back sa Video Card Repair. So ngayon ay June 26, 2025. So may repair tayo dito guys. Ayan, this is Zotac Gaming RTX 3090 guys, 24GB. As you can see, ayan, 24GB. Okay, so ito yung ating i-repair as of today. So ito siya. Ayan. So, ganito yung klase niya guys. Yan. So, ang according sa may-ari, no power. No power daw siya. Okay. So, lagay natin ito dito. Sa lalagyan. So, ito siya guys. Ayan. Kaya lang nakita ko dito, parang nilinis na siya guys ng may-ari. Kasi malinis na po siya. Ayan. So, nilinis na siya. As you can see. Tapos, kumakalog din guys yung kanyang pan. Yan, kumakalog na siya. Yan, tapos bingkong yung mga ano. Yan, bingkong-bingkong siya. Yan. So, maluwag siya guys. Tapos kumakalog itong mga to. Yan. So, this is no power. So, may dala siyang pins. So, buksan na natin siya guys. Malinis na siya. Nilinis na ng may-ari. Okay? So, buksan natin. Problem ay no power. Ibig sabihin shorted. So yung mga ganito guys, 3090. So nare-repair naman ito. Nare-repair naman natin to dito sa Video Card Repair. Nare-repair natin yan. Tignan natin. Sana hindi siya sunog guys. Kasi pag sunog na yung PCB, hindi na natin mare-repair. Kasi yung Zotac naman mataas yung successful na repair natin. Mataas yung successful rate. Yan, Zotac. Tanggalin natin to. Okay. Muna natin siya dito. So, tanggalin natin. Dito natin siya buksan sa likod kasi mas matibay-tibay yung likod eh. May tornilyo pa ba? Wala. So, pag dito naman, so kailangan ito sabay ang tulak. Yan. Kasi pag ito yung sinabay, magkakrak yan. Okay, so nilagyan niya na ng thermal paste. Bago na yung thermal paste niya guys. So, ayan, as you can see. So, remove muna natin to. So, parang kulang ng tornilyo guys, kaya umahalog. Ayan. Kulang. Ginalaw na nga. Malinis na siya eh. So, baka ito yung naparepair na. Malinis na din dito guys. So, baka napadalin niya na to sa ibang ano. Kasi ito ay ano yata to, JNT. Baka naparepair na sa iba, malinis na eh. Sobrang linis guys. Balik po na temple yung mga thermal pad para kung sino man yung huling gumawa kay may guide. Yan, nalinis na siya guys kasi wala na yung ano, kasi mga ganto dapat nakaipit pa yung ano yan. Pag ganto ginalaw na, galaw na yan, galaw na siya. Parang in ultrasonic na ito guys. So, sana hindi pa na-repair ng iba para ma-repair natin. Dumaan na to sa ultrasonic machine. Kasi malinis na siya guys. Sobrang linis. Yung loob oh, linis oh. Wala naman ang seal. Parang na-repair na siya guys. Hindi lang pinalitan ng thermal pad. Yun yung ano. Ultrasonic siguro. Hindi lang pinalitan ng thermal pad. Ayan. Yung kasi mahirap. Kaya dapat kapag
nagpa-repair tayo or bumili ng second hand is ipa-cleaning na siya. Yan. Tapos palitan na rin yung thermal pad. Ang ginawa kasi guys dito, hindi pinalitan yung thermal pad. Kaya ang naging ano niya, masisira pa din kasi hindi man pinalitan yung thermal pad. Yan. Kahit yung ilalim guys ay hindi pinalitan, luma pa rin. Tutunas-tunas pa rin. So yun lang kasi yung minsan magiging problem. Hindi pinapalitan. Pati yung ilalim hindi guys pinalitan. Yan. So as you can see, thermal pad hindi na-replace. Hindi siya pinalitan. Pero malinis guys. Sobrang linis ng PCB. Ayan, may ano na siya. Nagalaw na. Oh, binuksan na eh. Buksan na. Ang linis ng PCB niya guys. Yung mga brand nyo. Pati yung mga pans, malinis din. So, alamin natin. Ayan. Tanggalin muna natin siyempre yung thermal paste. Para hindi na pag nahawakan ay mangalat. Mangalat kasi ito guys. Tanggalin natin siya. Tapos dito, tanggalin na rin natin. Para hindi na po siya pag nalapatan kasi kumakalat kasi ito guys. Dudumi yung ating working station kapag hindi natin siya tinanggal. Kung saan kasi ito nadikit, kada lahat ng kapitan, didikit siya guys. Ang tagal bago maubos. Mas matindi pa ito dun sa sa mga yung pag nabuto, yung ink. Ito kasi talagang nadikit. Okay, so napakalinis siya guys. Diba? Parang na ultrasonic cleaner na siya guys. Linis oh. Wala makikitang dust. So dumaan na ito sa cleaning process. So inspection natin. Makita natin kung ano yung nasa loob. Hindi na naman nagana ang aking microscope. Lagi na lang itong ganito. Sad. Lagi na lang nagluloko yung microscope guys. Magana ba? Hindi eh. Yun. Lagi nagluloko ang microscope natin. Ayan. So, as you can see, so may sign siya ng liquid damage. Ayan. So, nilinis na nga siya guys. Wala na siyang dust eh. Ayan. Base sa ating analyzation, wala na siyang dust. Dumaan na siya sa ultrasonic cleaner. Ngayon, dahil yung thermal pad ay masyadong mahal, hindi pinalitan. Kasi nga mahal ang thermal pad guys eh. Lalo na yung makakapal lang So, ang ginamit ay SICK IC. So, yung SICK IC, medyo hindi ko gusto yung SICK IC.
Ang gusto ko ay yung BLN, no. Ito guys, BLN, no. Mas safe kasi yung BLN, no. Yung SICK kasi minsan hindi siya pumuputok guys. Hindi siya nag-ano. Ano. So, ang palaging sira nito dito sa area na to eh. Dito. Ayan, nakakabisado ko na to eh. Ayan. Ito lang yung nasisira IC na to dito. So, I don't know what is the problem. Pero sabi ng may-ari kasi no power guys. So, kailangan natin ng masinsinang microscope inspection. Lakihan natin. Ayan. Ito yung mahirap kapag hindi nag-bloated. O hindi siya yung iba kasi nag-ano guys, tumatalsik yung parang flux sa ilalim. So ito, hindi siya tumalsik yung flux sa ilalim. So may mga sikreto naman guys para malaman ko wala na shorted. So yan, may mga secret. Kaya lang sunog kasi minsan pagka pero madalas ito yan guys, ito. Dito siya nag-ano eh. So, I don't know. Kung yan. Ito, isa pa rin to. Wala naman siyang lumabas na ano. So, dito. No power eh. No power. Sana hindi shorted ang mga biram. Kasi pag shorted ang mga biram guys, yari na. Dispose na guys. Ano kaya nag-dead sa kanya? Sana 1 volts lang. 1.8 kaya. Wala man lang sign ng counting flux or solder ball. Walang sign. As in protection niya guys ay talagang short circuit. Ito mahirap pagka shorted eh. Tapos walang sign. Iisa-isahin natin yan, tanggalin to. Kasi wala siyang sign. Sana hindi pambigay ang mga PWM niya. Kasi kung pambigay ang mga PWM, kahit palitan natin yan guys, puputok ulit yan. Marami ng langis guys sa ilalim mga biram. Double checking tayo. Ayan lang. So wala tayong nakitang evidence na magpapatunay na shorted yung card. Okay, so check natin one by one. Balik tayo dito. Okay, so let's check via diode mode tayo guys. Okay, sabihin na lang natin kung alin ang shorted. Okay, first 12 volts sa PCI, so 3.3. So good, 0.500. So external 0.400. Oh, 0.400. So wala tayo guys. Pero dead. No power daw siya. So 5 volts. 5 volts is dead. Or 1.8. Kasi pag no power guys, either dead yung 5 volts o kaya 1.8. Okay. So 400 then 5 volts. Kasi check natin ang ano yan? Ito.
0.200, 1.8 volts, and this is 1 volt, 0.0500. So yung memory nito, check natin guys yung mga memory. Hanapin lang natin guys, so may memory yan dyan. I think this is a memory, 0.0500, and core ito, core 0.100. Meron lang yung isa ditong memory guys. Okay, wala. Okay, wala. Nako. Yun, 0.500 sa memory to. Ito yata yung isa eh. So ito. So ito na yung dalawa. So, dalawa na. 0.500. So dito meron din yan eh. Ayun, 0.500. Ito yata. Ito. Yun, 0.500. So di dalawang core siya. Dalawang core. Sa memory yan, 1.3 volts. BDDCI or BB memory. BDDCI memory, parang ganun. So, Socreo. Yung parang Socreo daw. So, I don't know. Wala akong idea sa mga ganun, guys. Ay, ano to? Ay, akala ko butas yung VRAM. Di pala. So, ayan guys. Open checking naman. Wala siya shorted. So, yung wala tayo na choice kundi isalpak. Then, gagamit tayo ng thermal camera. Kung bakit siya no power. Kasi kung di sa may-ari, no power daw eh. So, I don't know what is the problem. Baka sira yung PSU nya. Or dead yung 1.8 volt. Lagay natin sa voltage. So, let's check. Gamit tayo ng thermal camera. Open natin ang ating thermal camera. Okay, gamitan natin siya ng thermal camera guys. Malapitang thermal camera. Okay, i-on natin siya. Okay, on. It's on. Check natin sa thermal camera. Okay, switch natin thermal camera. Yan, so ito yung thermal camera natin, CPU. So, pa-on lang natin yan. So, titignan natin kung bakit siya no power. Pag hindi uminit, so, ibig sabihin na no power. So, let's turn on. Power on. Okay. Parang umiinit guys yung ano niya, CPU. GPU chip. Pero may nakalagay dito guys. Saan ba box nito? Yan, nakalagay kasi guys dito ay no power. So, umiinit yung CPU, pero no power. Possible sira ang kanyang board. Or any. Pero wari ko, natestingan na natin. Anong chat natin yung may-ari? Number 3304. Wait lang guys, i-pull out lang natin ang ano. 3304. 3304. So, according dito, walk-in yata ito. LBC guys. So, sabi niya, pull out lang natin guys. Sabi niya, Sutak Trinity. Display RAM doon Lego black screen. Mali lang yung sulat guys ng ating ano. So, ang nakalagay dito guys, ang sabi niya, display random Legos black during gaming. Hindi ko yata na-edit ang ating title. Na-edit ko ba ang title natin? Edit lang guys. Hindi. Na-edit yung title natin. Edit pala natin guys. Ang nire-repair natin ay Sutak Trinity. Okay? Sutak RTX 3090. Tawag dito na 24 GB. 24 GB 3 times 1. Ano to guys, ang problem ay
crash when under load ang tawag. Crash, black screen. Black screen when under load or crash under load. Yan ang mga title nya. Ayan guys, so may ibig sabihin guys, may display pala to guys. Sorry, mali yung sulat ng aking stop, mali yung sulat ni paring John Lloyd. Okay, ang nilagay kasi dito no power, pero ang chat guys ng customer is randomly. Ito pala siya. Ano bang basahin natin, marami kasi yung sulat niya. Sometimes CPU will not turn back on unless reset daw yung power cables multiple times. So yun ang sabi niya. And after a few cycles, the PC will boot again, but the problem keeps recurring. The issue started after the circuit ran out and pressure fluctuation in my area. Cleaning thermal pad. Cleaning and thermal paste replacement after issues presented. New being used for 1.5 years. So yun ang sabi niya. Turn not turn back. Ito guys, kaya may nilagay siguro stop natin na no power kasi nakalagay din kasi dito. Ang sabi ay yung unang press na nilagay niya is the display randomly goes black during gaming and sometimes the GPU will not turn back. So hindi nagto-turn back unless i-reset daw yung power cables multiple times. Yun yung sabi niya. But the problem keeps recording. So parehas pa din daw. Ayan guys, so based sa ating experience and ang masasabi ko lang, ang problem guys ay expired yung thermal pad nitong video card. Then marami po siyang kinilining po siya, parang manual cleaning lang, pero ang naiwan po yung langis ang naiwan, saka yung dust nasa ilalim po ng DRAM at GPU chip, baliktaran po. So nakita ko po kasi based sa microscope inspection natin siya kanina. So yun yung issue. So ngayon papadisplayin ko po siya kung magdi-display. Okay, may tumatawag pero di ko alam kung sino tumatawag. Sorry. Wait lang. Ayan. Okay, may dumating kasi guys, nag-ano ng printer, bebenta. So bibilhin lang natin. Okay, so try na natin siyang i-plug. Sorry guys, at may nag-chat yung aking stop sa store. So ayan, DC bench natin on. Ayan, kita dun guys. Pag nag-black screen siya, ibig sabihin nag-display guys. Okay, nakikita nyo dito pa na black screen, nag-display siya. Okay, let's power on. Ayan, mag-on. Power on, ayan, nag-on. So ayan naman, as you can see. Parang di kaya lang, parang di nag-iinit guys sa thermal camera. Ayun, nag-iinit na. Ayun, as you can see, so no display siya. Okay, power off. Ayan, nag-on. So, ayan, nag-on. Power on. Ayan, nag-on. So, ayan naman, as you can see. So, nag-iinit na. Ayun, as you can see. So, no display siya. Okay, power off. Ayun, nag-iinit na. Ayun, as you can see. So, no display siya.
Nakahang siya guys. Power off. Okay. So, ayan siya guys. So, nakita kong problem. No display siya. Ayan. So, mahirap siya magbukas. Walang display. So, ang isang main issue nito guys, panigurado. Yun nga. So, kailangan natin ng, as you can see, so, hindi siya nagpa-black screen yung ating dito, yung display monitor natin dito. Dapat nagpa-black screen yan, tapos bigla magdi-display. So, ibig sabihin nito guys, dahil maraming langis guys itong ilalim ng DRAM at saka GPU chip, tapos yung VRAM sa likod. So, kailangan po natin siyang tanggalin yung mga langis at yung dust sa ilalim ng VRAM at chip. So ang kinilining kasi pala niya, dito lang, labas lang. Siguro niliguan niya guys sa tubig, pero hindi naman natanggal yung langis dito. Yan, yung kanya, tapos yung mood, yung putik, hindi natanggal sa mga VRAM. Yan, kaya siya nahihirapan guys mag-display. Yan, kaya minsan no display siya. Okay, so subukan natin, mag-recurring tayo. Recurring daw sabi niya. So try again for yan, so subukan pa rin natin kasi nakatutok naman yung ating thermal camera para sa checking. Yan, kasi umiinit naman yung ano niya guys. Pero still nakahang kasi siya guys. Yung aking numlock sa keyboard ay hindi umiilaw. Ayan. Hindi umiilaw ang ating numlock. Okay. Ayan. Mainit na yung ating video card. Ayan, hindi rin siya mapatay guys kasi nakahang po siya. Ayan, so yun yung possibilities. So ngayon, try ulit natin. Tingnan ko magdi-display yung onboard natin. Itong na dito. Ito yung onboard, yung maliit na monitor. Tapos ito yung sa GPU. Okay, power on. Ayan. Kasi hindi na ilaw yung numlock guys ng dati ilaw kasi ito. Yung aking numlock dito. Ayan, hindi siya umiilaw guys. Nakasaksak naman yung aking Okay, power off natin. Check ko lang guys, baka may problema yung aking ito, kasi hindi na ilaw yung numlock guys. So check lang natin kung linis ng memory. Tapos plug-in ko, baka nagalaw kasi inugot ko kahapon yung tama naman yung ating saksak. Okay, let's try again. Power on again. Dapat mag-display Yan, still not lucky. Okay, power up. So yung memory ko guys, naglolo ko. Lipat natin sa kabila kasi guys, this is no display. Nasira na yung aking test bench. Sira na yata ang test bench ko So let's try again. Power on. Yan, nag-display. Oh, sad. Ay, namatay. Yan, ulit. Meron na. Ayaw guys. Oh, sad. Mainit na yung ating GPU chip. Magaling mo natin ito. Kasi guys, di gumagana yung aking CPU. Parang nasira pa yata yung aking wait lang guys. Few minutes. Kuha lang tayo. Ups! Wala. So, naglako lang yan guys yung ating memory. Ayaw mag-display ng aking
DDR3 pa ito guys, yung ating pan testing. Ito guys, matagal na tong motherboard na to guys. Itong kauna akong motherboard, wala pa akong video card repair. Yan, motherboard ko na ito guys. Yan, tagal na to guys, video motherboard ko na to. Sa San Pablo City pa ako. Motherboard na yan. Itong ano na to, Asus. Yung ginagamit natin pang test. DDR3 guys. Okay, try again. Bakit siya? No display. Okay, let's power on. Dapat, ayun. Okay na, may display na guys. Power up. Saksak na natin, dapat isaksak. Yan. So, testing tayo ng testing. So, wala talagang display guys. Gawa ng hindi naka-plug ng maayos yung ating yung motherboard tester natin. May issue. So, let's power on. Dapat mag-display guys. Patayin na natin tong isa. Yung isa guys, kailangan mag-black screen. So, yan problema, hindi nagba-black screen. Okay, not detected siya guys. O natin yung isang monitor. Yan, not detected. So, hindi guys nagana. Yung video card ay not detected, pero uminit naman siya. Yan. Nagluloko na naman yung aking ano. So, let's power on again. Ma-detect siya. Okay. Not detected siya guys. So, ito yung sinasabi ng may-ari. Power off. Kasi dito siya nagdi-display sa motherboard. Dapat dito siya mag-display. Yun lang. So, ito yung sinasabi ng may-ari. Yan. So, ayos naman. Gumagana naman to guys yung ano ko eh. Try pa. Try again. Power on. So, second try. So, pag ano guys, so no display siya as of now. Ayun, so not detected siya. Dito siya nagdi-display sa motherboard. Power off. Dapat mag-display ito guys eh. Dito. Yan, so yan yung problem niya. Makakailang buhay daw siya. So, malangis na kasi guys. Yun, nag-display siya guys. Ito, nag-black screen. Yun, Asus. So yun guys. Yun yung problem natin. So, mahirap siyang buhayin o pa-displayin. Yan. So, ang issue talaga guys is dahil sa putik na nasa loob ng kanya mga DRAM at GPU chip. So, ang ginawang cleaning lang kasi dito is parang inanon lang. Parang cleaning sa ano lang to guys ang ginawa. Cleaning sa tubig ba? Parang ganun. So, ayan. So, ang kailangan ay ultrasonic na. Okay? Tayo muna natin to. Ang ating para hindi masira agad yung ating ano, yung ating thermal camera. Ingatan natin. Okay, so ilalim guys, ayan, malangis eh. Yan, pansin nyo. So yan yung ano, kailangan niya na ay machine. So as you can see, yan, kasi silipin natin, marami siyang langis sa ilalim. Yan, naglalangis-langis yung kanyang memory. So kailangan natin siyang, so hindi naman natin yan guys matatanggal ng basta-basta. Kailangan natin ay machine ultrasonic para ma-vibrate ito guys, VRAM. Kasi nahirapan tayo magpa-display. So ito naman ang kagandahan sa Zotac guys. Nagpo-protect siya. Yan, kaya yung mga repair natin lalo na yung 3070 ng Zotac is 99% goods. Kasi may na-repair guys ako na isa, sumablay eh. Overheating issue naman siya. So sa chip na yun tama talaga, parang natuluyan. Kasi DIY cleaning din kasi. Nagpo-protect na kasi
ginagamit pa rin ang ginagamit. Tapos ang ginawa, pinaltan ng thermal paste, tapos thermal pad hindi pinaltan. Ang nangyari, nasira yung chip. Mataas yung temperature ng chip, sobrang taas. Kahit ultrasonic ko siya, wala naman mga piyesang nawawala or missing, walang pumutok. Overheated yung pinaka GPU chip niya, yun yung sira niya. So kaya 99%, dati 100% yung ating Zotac 3070 gaming, yung ganito Zotac gaming, 100% successful rate dati sa atin yun. Ayun, ang problema, yun nga. Kasi dapat kasi, pag may problema na guys, hindi guys solusyon ang lagyan lang ng thermal paste. Ang solusyon dyan guys, is tatlong bahagi. Ultrasonic cleaner, replace thermal pad, replace thermal paste. Yan guys ang tatlo. Kasi, pag yan ay nag-replace ka lang ng thermal pad, saka thermal paste, so, yan ay maku-cure lang a few days lang yung maku-cure lang siya ng a few days. Yan, kasi hindi mo naman na-remove yung langis o yung putik sa ilalim ng VRAM at chip. Hindi mo naman na-remove. Tubig, hindi yan mariremove guys ng tubig. Ang langis guys ay hindi nare-remove ng tubig. Ang gamit guys sa langis para ma-remove is kailangan machine. Tapos may special liquid na ginagamit para ano siya. Special liquid guys, hindi tubig. Not water, not alcohol guys. Kasi ang langis guys, may ibabaw lang yan sa alcohol at sa tubig. Okay? Kailangan dyan may special cleaning method. Special cleaning liquid. Okay? So, alas 12, 12:30 na guys. Oras na ng pagkain. Kakain na ako. Tagalang na aking cellphone. Of course, ang ating repair ay dahil problematic sa display, crash when under load, nagba-black screen. So, tanggalin natin ang short circuit sa ilalim ng VRAM at GPU chip sa pamamagitan ng liquid cleaning process ng special liquid cleaner. Okay, saka ultrasonic. Matinding maganda yung ultrasonic natin gamit na mahalin. Tigbi 20 mil kasi yung ultrasonic natin So, yun yung titira natin dyan. So, panoorin nyo guys ang stress test natin ito. So, may video ito sa cellphone. Na-upload natin sa video critical. Okay, as of now, yan muna ang update. So, based sa inspection and checking, yun nga. So, ang issue. Okay? So, yan muna po as of today. June 26, 2025, 12:30 PM. Okay? Hi guys, welcome back. So, ito na. After 14 stage of cleaning process. So, ito na siya guys. Makikita nyo na. So, malinis na tayo. Ayan. As you can see. So, malinis na. For thermal pad na to. So, papaproba na lang natin thermal pad na So, silipin natin sa microscope para makita nyo. So, ito guys, pakita natin sa inyo kung gaano kalinis pag dumaan sa 14th stage of cleaning. Yan. Hindi masyado maganda yung camera ko, but makikita nyo dan na wala ng thermal pad residue. Yan, makapansin natin yung mga singit-singit. So, very clean. Yan, so malinis po siya. Yan, as you can see. So, lahat po yan. Pag dumaan sa 14th stage of cleaning process. So, ganyan po siya kalinis. Kitang-kita nyo kahit yung baliktaran sa GPU chip. Ayan. Talagang makikita nyo naman kung gaano siya kalinis. Okay. Pag siya dumaan sa 14th stage of cleaning, so wala na po siyang langis. Ang mga natira na lang ay yung pinaka na lang matitigas na bahagi. Yan. So, malinis na po siya, as you can see. Okay. Yan tingnan nyo yan guys. So, sobrang linis yan. Yan. Pag dumaan sa 14th stage of cleaning. Okay, so paproba na lang natin sa may-ari for thermal pad. So, pinakita ko lang guys para makita nyo na after 14th stage of cleaning process, so ganito na siya kalinis pag dumaan sa atin. So, yung mga thermal pad expired na yon, marami na pong langis, so kailangan natin siyang palitan. Okay, so papaprobe lang natin yun sa may-ari, then replace natin.
Then, update ko na lang kayo later guys ulit for stress test. Okay? As of now, yan muna. Pinakita ko lang for cleaning process. Yung result pa ng cleaning after cleaning. Okay? Para makita din ng customer. Okay? So, yan muna as of now. Hello, good morning. Welcome back sa Video Card Repair. So, may repair tayo sa Utak Gaming RTX 3090 24GB. Ayan po siya. So, problem po nito ay no display. Ayan, according sa may-ari. So, line number 3404. Ayan. So, no power, no display. Nagba-black screen po. Tapos, napakahirap po buhayin. So, tinry ko po yan. So, napakahirap niya po talagang buhayin. Nakakailang power on po bago po siya mag-display. Yan. So, wala naman po tayong easy parts na pinalisan. So, yun. Ang problem niya po, medyo malinis po yung ano niyan. Malinis yung casing, malinis yung PCB. So, nilinis po yata nung may-ari. Pero, hindi niya natanggal yung putik sa ilalim ng VRAM at GPU chip. Kasi wala siyang machine nagpapatinggal nun. Ayun. So, upon microscope inspection, alam ko may video to sa YouTube. Yun nga, yung ilalim ng VRAM at saka GPU chip, maraming putik. Maraming langis. So, naglalangis-langis na po. Then, yung thermal paste niya, pinalitan ng may-ari. Pero yung thermal pad, never pong pinalitan. Tapos, yung ilalim ng VRAM, yung mga langis, hindi po natanggal ng may-ari. Ayan, kasi wala siyang machine. Ayan po. So, yung stress test na po tayo. By HDMI po yung ating display. So, line number 3304. Ayan. So, sa game testing natin, as you can see, at ang IPS natin ay, namabot naman po yan ng nagti 3 digits naman po siya. So, depende sa loads. Yan, kasi naka-high settings po tayo kaya mababa ang EPS. Pag mababa ang settings, mataas ang EPS. So, ganun po siya nag-generate. Pero kung sinagad po natin yung settings, nagiging, ano yung EPS. Yan, ito siya. 3 digits. So, naka-stress test po tayo sa back para, yan. Yan, so, nakaroon po yan sa stress test para maganda, mataas din yung kaya ng VRAM. As you can see, tumaas yung kaya ng VRAM dahil naka-stress test tayo. Ayan po, running po siya sa 4 mics. So, kalating oras po. Ayan, using 1080p resolution. So, kaya check na lang po. Okay, so ayan po ang ating makikita nyo. Ito po. Ayan. So, GPU temperature natin, napakababa lang po. Is 78 degree. Ang hotspot is 90. 92 ang memory temperature. Ayan po. Okay. Ito naman po yung ating specs, ang ating nire-repair. Kandi check na lang po. So, this is Zotac RTX 3090 24GB DDR6 micro ng VRAM. Yan. So, okay na po siya. Gumagana na po ng maayos ang video card mo, sir. Pwede na pong kuhanin. Okay. Ang issue po nito, nagba-black screen. Yan. No power. Ang hirap po daw buhayin, sabi ng may-ari. So, yun yung hindi niya na, bali dumaan to sa 14 stage of cleaning, microscope inspection. Maraming langis at putik yung ilalim ng VRAM. Ayan. So, okay na po siya, sir. Pwede na pong kuhanin. Okay, niran din natin sa support position. Ayan. Ito po yung ating score. So, far so good naman po. Okay, check na po. Then, game testing. Kalating oras. Okay? So, this is Tech Jonathan. Ito po ang ating update sa Video Card Repair. Thank you for watching. Bye for now. Update lang. So, line number 3304. So, game testing siya guys. Temperature. Ayan sir, update lang po sa yung video card. Ayan, so running siya. Ayan, second day. Tinesting natin. So hindi po siya nagpa-black screen. Ayan, so, as you can see, ayan, 3 araw po yan. So tinesting din natin sa super position. Ayan, pang 3 days na po to testing. Pang 3 days. Pang 2 days testing. Ayan, so okay naman po siya. 6 hours and 31 minutes. So goods po siya. Okay, sa game testing. Ayan po. So, naka-install din, naka-detected ang driver. Ayan, as you can see, 3090. Ayan, sa ating game testing. Ayan, so, okay na po, sir. Wala naman tayo nakikita ang issue. Hindi na po siya nagpo-black screen. Naka-dual monitor yan kanina. So, yun na po na natin isa. Ayan, so, okay na po. Thank you.